Itong vlog ko ngayon, wala akong itatag. Ito parang pampalawak lang ng ating knowledge, no? Alam na natin yung ghosting sa magjowa, okay? O sa mag-boyfriend o mag-girlfriend, yung totally kina-cut off mo yung iyong communication without any warning and explanation. Totally kina-cut off mo yung communication mo, hindi ka nagpapakita, dinidedma mo. So, ano to yung mga manifestations ng ghosting? Yun yung unenthusiastic texting. Ibig sabihin, wala na siyang gana sa'yo. Or, pag pinadaan sa social media distancing, medyo hindi na nagre-reply sa messages mo, hindi na nagko-comment sa mga post mo na magagandang post mo na dati nagre-react siya or nagko-comment pa siya ng positive din. So, yung mga ganun. So, sa mag-asawa, okay? Sa mag-asawa, ang tawag doon, marital ghosting. Marital meaning marriage. Pag yung isang asawa mo totally nag-cut off na ng communication o nang walang pasabi, meaning, ginosting ka. So, parang hiniwalayan ka na walang paalam, parang ganyan. At dito sa Pilipinas, maraming yan. Hindi na ako magsasabi ng dahilan. Pero marami dito sa Pilipinas yan na bigla na lang nawawala. Pero ang nakikita ko, isang dahilan ng pang-ghost is yung tinatawag nilang drunk texting. Drunk texting, ibig sabihin, nagte-text ka nang ikaw ay nakainom. So, syempre, pag nabasa nung asawa mo o nabasa nung jowa mo yung text mo, na hindi mo alam yung pinagsasabi mo dahil ikaw ay lasing o intoxicated ka ng alcohol, automatic talagang ghosting ang mangyayari sa'yo. Automatic hihiwalayan ka ng asawa mo o kaya ng girlfriend o ng boyfriend mo. Yung ghosting is just a result of drunk texting, di ba? Kaya nga dapat may policy na no drunk texting. O, pag lasing ka, alam ba, kung nakainom ka na or medyo tipsy ka na, hindi ka na dapat nagte-text or tumatawag. Baka kasi kung ano pa masabi mo. So, yun. Yun yung bagong knowledge natin ngayong araw ng Lunes, November 25, 2024. Yan. Yun yung maganda. Kasi, swerte nyo kung nakakatiis yung partner nyo sa ganun, di ba? Yung iti-text nyo or tatawagan nyo tapos kung ano-ano sinasabi nyo, lasing. Usually kasi, dito sa Pilipinas, mga babae ang nakakatiis niyan eh. Titiisin ng asawang babae. Yung babae ang nagtitiis sa ganun. Very common yan sa Pilipinas. Hindi ako nagbabanggit ng kung sino or whatsoever. Sabi ko lang, yun pala ang tawag dyan. So, general vlog, parang ano lang. Kasi hindi ko alam yung mga tawag na yan. So, yung pala, nakakita na ako ng isang dahilan, bakit ka nag-ghost? Bakit humatong sa ghosting, marital ghosting? So, yun lang pa.